Kabanata 756. Ang batang ito ay tinarget ng isang binata na nasa peak level 9 agility. Kahit patawagin siyang Dark Horse, depende pa rin kung kwalipikado siya o hindi. Bagamat malamig ang boses ng matandang itim na demonyo, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Zephyr. Parang gusto niyang makita ang tunay na kahulugan ng binata. Kilala niya ang amo ng Earth Devil Mansion at alam niya kung anong klaseng tao ito. Kahit tila nakangiti ang lalaking ito, sa katunayan, kitang-kita niya kung gaano ito katekot. Rick. Tiyak na hindi pupurihin ng amo ng Earth Devil Mansion ang isang tao ng ganoon kapadalos-dalos, at tiyak na hindi niya basta-basta sasabihin ang salitang Dark Horse, maliban na lang kung si Zephyr ay talagang mayroong pambihirang kakayahan. Gayunpaman, natuklasan lamang niya na si Zephyr ay mas mabilis ng kaunti kaysa sa mga ordinaryong tao. Buzz. Kumislap ng tuluyan si Zephyr. Hindi talaga siya lumaban, ginamit ang flash shining na ito para gumalaw, ni hindi man lang siya kumilos. Habang nasa daan, agad na nagkalat ang dugo kahit saan. Ang mga disipulo ng Great Yan Sect ay lubhang walang awa. Isa-isa, ang kanilang mga initiate sa academy ay pinalipad ng kanyang lakas. Hindi sila makagalaw o nawalan ng kanilang kakayahang lumaban. Mabilis silang natambo ng mga makapangyarihang martial artist sa kanilang paligid. Pumunta ka sa impyerno. Sa wakas, tila wala ng paraan para umatras. Sa oras na ito, sa wakas ay tuluyan ng napigilan si Zephyr ng kabilang panig, hindi lang iyon. Hindi lang isang tao ang nakapalibot sa kanya, kundi pati na rin ang iba, na bumubuo ng poster ng mga bituin na nakapalibot sa buwan. Ang mga taong ito ay walang dod ang mga disipulo ng iba pang mga akademya. Pumunta ka sa impyerno. Kasabay ng mga nakakabaliw na ungol ng ilang tao. Umikot ang mga kamao at direktang pinalibutan si Zephyr ng husto. Sa isang iglap, ang katawan ni Zephyr ay direktang nilamon ng nakapalibot na enerhiya. Isang pagkubkob. Nang maramdaman ang nakapalibot na aura, ang sulok ng bibig ni Zephyr Khan ay kurbadong parang kakaibang arko. Swoosh! Sa sumunod na sandali, kumislap ang kanyang anyo at naglaho sa manipis na hangin. Bang! Kasabay ng ilang malalakas na tunog ng pagbagsak. Ang mga disipulong nakapalibot kay Zephyr ay naligaw. Nagsuka sila ng dugo at malubhang nasugatan. Ngayon lang, mabilis na kumislap ang figure ni Zephyr. Nagawa niyang makatakas sa pinakamahalaga na sandali. Gayunpaman, hindi inaasahan ito ng mga taong kabkab sa kanya. Direktang nagtama ang enerhiya mula sa kanilang mga katawan. Ang bilis naman. Sa pagkakataong ito, kahit ang mukha ng matandang itim na demonyo ay bahagyang nagbago. Napapaligiran si Zephyr sa gitna at ang pagitan sa pagitan nila ay napakaliit. Ayon sa sentido komon, kahit ang isang eksperto sa peak level 9 agility ay hindi magkakaroon ng kumpiyansa na gawin ito. Kahit kalahating hakbang lang. Maaaring hindi magawa ng isang spirit martial artist. Dumaan dito. Gayunpaman, dumaan talaga si Zephyr. Bukod dito, perpektong ginabayan niya ang enerhiya patungo sa kalaban na umatake sa kanya, na sapat na upang mabigla ang mga tao. Tinanong ng matandang itim na demonyo ang kanyang sarili, kung haharap ako sa ganitong sitwasyon, natural na hindi ako kailangang matakot o mahiya, dahil lubos akong may kumpiyansa na maiiwasan ko ito. Gayunpaman, ang aking kaharian at lakas ay mas malakas kaysa sa kay Zephyr. Ang batang ito. Isa ba talaga siyang maitim na kabayo? Gayunpaman, bahagyang gumalaw ang magandang mukha ni Palace Master Lanhai. Ngayon lang. Parang may bugzo ng hangin. Kahit napakahina, bahagyang binago nito ang direksyon ng pag-atake. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Palace Master Lanhai. Ang kanyang malinaw at malambing na boses ay umalingaw sa buong lugar, na nagpaparamdam ng matinding tuwa. Kabanata 757. Hihihi. Siguradong maitim na kabayo ang batang ito. Walang pakialam na sabi ng amo ng Earth Devil Mansion habang tumatawa. Napaka-optimistiko niya para kay Zephyr. Napakasimple lang ng kilos ni Zephyr ngayon, at napakaraming taong nakikipaglaban sa kanya. Kaya naman,
Maliban sa tatlong masters, walang ibang nakapansin sa nakakagulat na eksenang ito. Habang tumitindi ang labanan, isang mahabang dagandong ang muling umalangaw-ngaw. Sa isang iglap, winasak ng isang matalim na enerhiya ang kalangitan. Hawak ni Bai Wulong ng Heaven and Earth Sword Sect ang isang mahabang espada at gumalaw, na lumikha ng landas ng dugo. Magaling umatake ang isang tagapagsanay ng espada. Kung ikukumpara sa ibang teknik ng espada, ang kanyang teknik ng espada ay mas flexible at mas mapanlinlang. Pakiramdam. Ang enerhiyang may talam ay biglang sumulpot na parang isang higanteng ahas at nagpalipad sa isang level 9 agility martial artist. Hahaha. Ang Academy Master ng Heaven and Earth Sword Sect ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaputi. Nang makita niya ang makapangyarihang si Bai Wulong, humagalpak siya ng tawa. Gayunpaman, nagdulot din ito ng maraming kawalang kasiyahan. Malinaw na ang mga disipulong ito ay kabilang sa mga disipulong pinalipad. Mabubuting tao. Halika rito. Sa kabaligtaran, si Bao Jiuyan ay nakatingin ng may kaawa-awang sa mga disipulo sa paligid niya, patuloy na tinatawag sila, at ang kanyang naiinggit na boses ay maririnig paminsan-minsan. Gayunpaman, bihira para sa sinuman na pukawin ang Precious Weapon Sect. Napakaraming pamamaraan ang Precious Weapon Sect. Kahit na mapigil siya ng isang makapangyarihang disipulo, tiyak na hindi ito ang tamang panahon. Total, si Bao Jiuyan ay isang kilalang henyong disipulo sa sekta, kaya walang nakakaalam kung gaano karaming kakaibang bagay ang itinatago ng lalaking ito. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung gaano karaming pagsisikap ang kakailanganin upang labanan kapag nagalit na siya sa kabilang panig. Sa oras na iyon, ang pagkonsumo ng tunay na enerhiya ay magiging masyadong seryoso, na magiging hindi ka nais-nais. Sa makatuwid, sa oras na ito ang pinakamadali para sa mga disipulo ng Precious Weapon Sect. Hahaha. Umalis ka sa daanan ko. Bigla, isang dagandong ang narinig. Niyanig ng boses niya ang nakapalibot na kawalang hanggan. Kahit si Zephyr ay hindi maiwasang tumingin sa gilid. Isa itong napakalaki at matipunong disipulo. 4 metro ang taas niya at makapal ang buhok, parang hugis tao na halimaw. Maliban sa kanyang mabangis na mukha, ang iba pang bahagi ng kanyang katawan ay natatakpan ng makapal na balahibo. Gayunpaman, mayroong hindi may lalarawang puot sa kanyang katawan. Saan man siya magpunta, para siyang isang masamang halimaw. Magwala ka. Ikinumpas niya ang kanyang kamay na parang isang maliit na bundok, pinipigilan ang kanyang galit. Boom! Puff! Agad na lumipad ang laman at dugo. Tila may taglay na napakalaking kapangyarihan ang palad habang pinalipad nito ang isang grupo ng mga disipulo. Lubhang nasugatan ang kanilang mga laman. Damn it! Nang makita ang kilos ng lalaking ito, biglang nagliwanag ang mga mukha ng ilang master ng akademya. Sa mga akademyang ito, walang gaanong mahuhusay na martial artist, kahit walang gaanong disipulo na maaaring umupo sa ikalimang palapag. Bawat isa sa kanila ay kayamanan ng sekta. Matapos silang sampelan palayo, pakiramdam nila ay sinuntok sila sa puso, at nagdurugo ang kanilang mga puso. Sup! Gaya ng inaasahan sa henyong bloodline ng ating Beast Blood family. Sa plataporma kung saan naroon ang mga elder ng academy sa ikalawang palapag, isang matandang lalaki na may mabangis na mukha, parang isang magic beast, ang nagpakita ng isang mapagmataas na ngiti. Kabanata 758. Ang matandang lalaking ito ang pinuno ng angkan ng pamilyang Beast Blood. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang mga akademya kundi pati na rin ang iba pang puwersa, tulad ng mga pamilya, ang lumahok sa labanan ng hari. Bagamat hindi kayang tapatan ng kapangyarihan at lakas ang The Academy, bilang amo ng pamilya, kahit hindi siya kapantay ng mga amo ng akademya, kwalipikado pa rin siyang umupo sa ikalawang palapag ng plataporma. Hindi ko inaasahan na magpapakita ulit ang pamilyang Beast Blood. Dahan-daang ibinuka ng Big Elder ng Heavenly Feather Sect ang kanyang bibig at nagsalita. May kakaiba sa kanyang mukha. Ang pamilyang Beast Blood ay may kasaysayan na 2,000 taon. Sa kasagsagan ng panahon nito,
ang mga disipulo nito ay kayang makipagkumpetensya sa mga ordinaryong The Academies. Bukod dito, ang kanilang bloodline ay kakaiba. Bagamat hindi ito isang ancient draconic bloodline, kapag ito ay na-activate na, ang kapangyarihan at epekto nito ay magiging lubhang kamangha-mangha. Nagsalita si Elder Long ng Spiritime Peak. Sayang naman at masyadong malupit ang pamilyang Halimaw Dugo. Sinasabing kapag na-activate na ang bloodline, magiging uhaw ito sa dugo at magiging seryoso ang intensyong pumatay. Nakakainis talaga. Bahagyang napakunot ang noo ng mga elder at matataas na opisyal ng Academy. Mga kaawa-awang sigaw ang maririnig. Tila pinakawalan na ng mga disipulo ng pamilyang Beastblood ang kanilang bangis. Saan man sila dumaan, ang mga kalamnan ng lahat ng mga disipulong nakikipaglaban ay napupunit. Ang ilan sa kanilang mga braso ay napupunit pa. Ang eksena ay labis na madyugo at brutal. Sa oras na ito, halos 20 disipulo ang natalo ng mga disipulo ng pamilyang Beastblood at hindi na makalaban. Siyempre, kahit na mababanggas ang mga disipulo ng pamilyang Beastblood, hindi pa sila umaabot sa antas ng pagpatay, kaya walang pumihil sa kanila. Mabagal na lumipas ang oras. Di nagtagal, may ilang mga master at elder ng akademya na nagmamasid sa dumarating na grupo ng mga tao. Sa libu-libong academy initiates, bawat academy ay mayroong walang kapantay na talento na may walang kapantay na kakayahan at lakas. Natural lang, malinaw itong makikita sa kanilang pagganap. Ang batang iyon, kahit na mahusay ang kanyang ipinakita noong una, maaaring hindi siya makakagawa ng malaking tagumpay kung aasa lang sa kanyang bilis. Bagamat noong una, mas binigyang pansin ng matandang itim na demonyo si Zephyr, natuklasan niya agad na hindi nagbago ang pagganap ni Zephyr. Ito ay isang napaka-ordinaryong pagtatanghal. Ikinadismaya rin nito ang taong kanina pa sinusubukang bigyang pansin si Zephyr. Hahaha. Alis ka. Habang lumilipas ang oras, hindi nagtagal pagkatapos ng katapusan, isang mayabang na tawa ang biglang narinig. Ang enerhiyang may talam ay kumalat at bumuo ng isang banal na ilog. Sa isang iglap, ito ay damaloy at lumutang. Saan man ito magpunta, isang nakakatakot na pagpatay ang biglang lumitaw. Ang umaatake ay isang batang disipulo. Ang enerhiyang talam na nagmumula sa kanyang kalaban ay malinaw na may kakaibang pagbabago-bago. Isa itong malalim na focus, at ang isang kapirasong focus ay maaaring makapunit ng isang bahagi nito. Sword focus. Marami sa mga matatanda ang nagulat. Sapat na ang focus para makaakit ng atensyon anumang oras. Hindi pa kasama rito ang mga initiate ng academy, kahit sa mga profesional na disipulo, kakaunti lang ang nakakaintindi sa focus. Ang sword focus ay isa sa ilang essence na mahirap intindihin. Sandaling napatingin ang lahat ng nasa matataas na posisyon sa batang disipulo. Kabanata 759. Siyempre listahan ng matrace din, karamihan sa mga tao ay hindi inisip ang vitity ng disipulong ito na comprehended cell tree. Kahit na makapangyarihan ang hit sword focus. Hindi kukulangan sa pagpapakita niya ng kanyang trump card sa oras na ito. Kung ipapakita niya ito ngayon, sapat na ito para mabawasan ang kanyang tsansa na manalo at ipaalam sa kanyang kalaban ang kanyang trump card. Sunod-sunod ang laban. Sa wakas, sa sandaling ito, isang malakas na momentum ang dahan-daang kumalat. Lahat ng naroon ay nakaramdam ng paninigas ng kanilang mga katawan. Sa sumunod na sandali, isang mahiwagang kapangyarihan ang dahan-daang pumihil dito. Tapos na ang oras. Pumanaw na ang lahat ng natitirang mga disipulo. Malamig na nagpadala ng mensahe mula sa kanyang bibig ang matandang itim na demonyo. Swoosh! Sa sandaling ito, nakangiting sinabi ng Panginoon ng Earth Devil Mansion. Para sa inyong lahat, maaaring isa itong kahangahangang simula, ngunit para sa akin, ito ay isang katotohanang hindi na mababago. Ang natitira na lamang sa inyo ngayon ay isang katlo ng orihinal. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, habang nagpapatuloy ang labanan, mas kakaunti na lamang ang mga taong may iwan. Isa lamang itong pagsubok para sa mga initiate ng inyong academy. Sa susunod na round,
Tatanggapin ninyong lahat ang pagsusulit, tulad ng mga disipulo sa ikalimang antas. Nang bumaba ang boses niya, biglang nagbago ang mga mukha ng mga orihinal na matagumpay na disipulo. Isang personal na disipulo ang matatagpuan sa isang plataporma sa ikalimang palapag. Bagamat ang pagitan nila at ng plataporma sa ika-6 na palapag ay isang palapag lamang, hindi lamang ito ang pagkakaiba sa katayuan, kundi pati na rin ang pagkakaiba sa lakas. Sa gap na ito, malamang na mas magiging mahirap pa ang manalo. Nang makita niyang nakapasa si Zephyr sa pagsusulit na ito, diretso ang pagdurog ng palad ni Duan Kongchen sa hangin kasabay ng isang malakas na tunog ng pagkalabog. Sus Mariosep! Kayang-kaya talagang malampasan ng isang level 7 agility non-entity ang unang round. Hindi ka panipaniwala na walang magawa ang mga kapwa niya disipulo kay Zephyr. Pero sa susunod na round, siguradong hindi ka magiging ganito kaswert. Si Duan Kongchen, na nakatayo sa plataporma sa ikalimang palapag, ay matalim na tinitigan si Zephyr. Gumuhit ng malamig na arko ang sulok ng kanyang bibig. Malayong malayo ito sa kanyang karaniwang malumanay na kilos. Swoosh! Bahagyang napakunot ang noo ni Zephyr. Nakita na ng Evil Breaking Eye ang ikalimang palapag kung saan naroon si Duan Kongchen. Para sa lalaking ito, wala siyang pakialam kay Zephyr. Hindi naman siya masyadong masisiraan ng bait kahit kalahating hakbang lang patungo sa espirito, pero ang iba't ibang pagganap ni Duan Kongchen ay medyo nakapagpagalit na kay Zephyr. Ayokong galitin mo ulit ako, pero ngayon parang imposible na. Ang unang round ay isang magulong labanan. Malinaw na ito ay para direktang durugan ang isang malaking bilang ng mga inisyado ng Academy. Ang resulta ng magulong labanan ay napakasama kaya wala pang 5,000 na inisyado ng Academy ang natira, at mahigit 2/3 sa kanila ang wala ng buhay. Kaya naman, kahit ang mga inisyado ng Academy na pinalad na makaligtas sa round na ito ay natakot pa rin. Alam na alam nila na ang unang yugto ay napakasimple, ngunit napakaraming disipulo na ang naalis nito. Malamang, ang pangalawang yugto ay mas magiging nakakagulat, at mas maraming disipulo ang maaalis. Bukod dito, sa pagkakataong ito, nakikipaglaban sila sa mga disipulo sa ikalimang palapag. Karamihan sa mga disipulo sa ikalimang palapag ay mga disipulo, at ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang mga disipulo, kundi ang mga disipulong nakarating na sa kalahating hakbang patungo sa espiritu. Nasa ikalimang palapag din sila, kasama sina Vince Scheidt ng Supreme Peak at Laiyan ng Oriental Peak. Ang mga taong ito ang pinaka-nakakatakot. Kabanata 760. Total, maaaring hindi pa naabot ng mga disipulo ang kalahating hakbang patungo sa espiritu, ngunit ang kilabot ng mga disipulong nakarating na sa kalahating hakbang patungo sa espiritu ay hindi may kakaila. Sa makatuwid, ang pakikipaglaban sa napakaraming eksperto ay isang malaking trahedya. Pagkatapos ng unang round, natural lang na may oras para magpahinga. Maliban kina Zephyr, Yang, at Vermurray, lahat ng iba pang disipulo ng Supreme Peak ay natalo na sa unang round. Napalipad din si Amber ng isang makapangyarihang disipulo sa ikalawang kalahati. Hindi mo kailangang mag-alinlangan ng ganito. Ito ay dahil hindi angkop para sa iyo ang Royal Battle. Nakangiting sabi ni Dewey Hobbs. Sa pagkakataong ito, ang katotohanang nakapasa sina Yang at Zephyr sa pagsusulit na ito ay nakapagpasaya na sa kanya. Total, sa pagkakataong ito, hindi nagtagumpay sina Tristan Zane at ang iba pang mga nakatatandang disipulo. Kung gayon, ano ang kahulugan ng ating pakikilahok? Halatang hindi pa rin masaya si Amber sa pagiging eliminate. Haha, kaya kita hinayaan na sumali ay dahil gusto kong maranasan mo ito. Gusto kong makaipon ka ng karanasan. Total, hindi lang naman ito ang tanging pagkakataon na ginaganap ang Royal Battle kada 10 taon. Pagkasabi niya nito ay bumantong hininga siyang muli. Bukod pa rito, pambihirang pagkakataon ito para makipagkompetensya sa mga disipulo ng The Academies. Totoo ang sinabi niya. Noong una, ipinagmamalaki pa rin nina Amber at ng iba pa ang kanilang mga sarili bilang mga disipulo ng The Academy. Ngayon, kahit na umiiral pa rin ang ganitong uri ng pagmamalaki, napigilan na ito,
na bumubuo ng isang uri ng pagpipigil. Maraming mga disipulo ng akademya ang kasing talentado ng isang ilog na tumatawid sa ilog. Napakarami nila, kaya naman ang kanilang orihinal na pagmamalaki ay naging isang uri ng motibasyon. Kung ikukumpara sa antas ng pagkatalo ng mga disipulo ng Supreme Peak, ang iba pang pangunahing mga peak ay nagkaroon din ng maraming pagkakataon. Mayroon pang ang ilang pangunahing taluktok na nakaligtas. Gayon din ang The Boundless Academy at ang iba pang The Academies. Ang nakakatakot na bilis ng pagkalipol na ito ay nagdulot ng panginginig ng puso ng mga disipulo at lalong naging maingat. Umupo siya nang nakakross ang mga paa para magpahinga. Makalipas ang kalahating araw. Matagal nang nakabawi ang diwa, enerhiya, at espiritu ni Zephyr. Hindi siya gaanong naapektuhan ng magulong labanan, ni hindi rin ito kumonsumo ng maraming enerhiya. Kung tama ang hula ko, ang pangalawang labanan ay magiging lubhang kakilakilabot. Sabi ni Vermurray sa mahinang boses. Senior brother, nakapunta ka na ba roon minsan? Habang nakatingin kay Vermurray, mausisa na tanong ni Zephyr. Oo, 10 taon na ang nakalilipas, pinalad akong makasali ng isang beses. Gayunpaman, noong panahong iyon, hindi ako kasing husay ng aking Amber at junior sister. Kaya, natalo ako sa unang round ng kompetisyon. Magkakaiba ang nilalaman ng bawat kompetisyon, ngunit ang ikalawang round ay talagang makapangyarihan. Bawat disipulo ng The Academy ay mayroon lamang 3 pagkakataong bumagsak, at hindi na sila kwalipikadong lumahok dito. Bahagyang nagbago ang mukha ni Vermurray. Tila naisip niya ang kakilakilabot na sitwasyon noon. Boom! Nag-vibrate ang kawalan. Sa Royal Battle. Ang mga nakasisilaw na sinag ng liwanag ay sumayaw sa hangin, na parang may mga bituin na nagniningning. Hindi mabilang na mahiwagang aura ang patuloy na umiikot sa kanila. Nagsimula na ang second round. Malinaw na ipinahihiwatig nito sa mga disipulo na sila ay handa na. Sa sumunod na sandali, isang malaking tapyas na bato ang dahan-daang lumitaw mula sa larangan ng digmaan. Ang tapyas na bato ay natatakpan ng hindi mabilang na mga sinaunang ultimacy. Habang lumalabas ang sinag ng Diyos, nagsimulang gumalaw din ang sinaunang tekstura. Sa huli, nagtipon-tipon sila, na parang binubuo ng mga kaliskis ng dragon at nakasabit sa mga totoong dragon. Ito talaga ang bagay na ito.